Disclaimer. The following story is a work of fiction created solely from the author's imagination. Any similarities to actual persons, living or dead, or actual events, situations, environments, or locales are purely coincidental and not intentional. The characters, events, and settings portrayed in this story are products of the author's imagination and are used fictitiously. Thank you for understanding that this work is purely a creative endeavor and not meant to depict any real-life occurrences. Lunes na ng umagang iyon ay naglalakad ako sa school papuntang building namin. Kasama ko si Chris at wala itong bukang bibig kundi ang mga tanong nito sa akin kung ano ang nangyari noong Sabado. Alam mo, nag-start na akong magtampo sa'yo. Sabihin mo na kasi kung anong ganap last Saturday. Wika nito na nakasungo pa. Bamantong hininga naman ako. Siguro ay pang-5 beses ko na iyong nagagawa dahil paulit-ulit ito. Ilang beses ko na rin siyang sinabihan na wala ngang nangyari nung Sabado. Ikinwento ko dito ang nangyari sa amin ni Norman pero kung ano lang ang sinabi ko last time kay Mark, ay ganun din ang sinabi ko sa kanya. At ayaw niyang maniwala na ganun lang daw ang nangyari. Wala nga kasing nangyari, Chris. Ano na naman ba ang naglalaro sa utak mo ha? Tanong ko sa kanya. Napaisip naman ito at tumingin sa akin. Kung walang nangyari, bakit ganun na lang ang inis ni Mark? Wika nito at hamarang sa daanan ko. Come to think of it, hindi yun magsiselos ng ganun if wala siyang nakitang hindi maganda. Kaya please, sabihin mo na sa akin, don't leave me hanging naman bes. Invested na yung utak ko sa mga ganap niyo ni Mark. Wika nito. Natatawa naman ako sa ginagawa nito dahil para itong nasa musical play na very animated ang mga galaw at facial expression habang nagsasalita. Alam mo, bakit ka hindi sumali sa theater group? Tiyak na matatanggap ka agad doon. Ang OA mo. Natatawa na wika ko at ipinagpatuloy ang paglalakad. At isa pa, ano bang nagseselos si Mark ang sinasabi mo? Nairita lang siya sa akin dahil hindi ako naka-reply sa mga messages nyo. Huwag mo na namang bigyan ng mali siya yun. Sabi ko at napailing pa ng ulo. Pagkaraan ng saglit ay nakita ko naman si Mark na palabas sa kantin. Tumingin ito sa amin at nung magtama ang mata namin ay bigla naman itong nag-iwas ng tingin. Pero kahit na ganun ay halata din na inaante niya kaming makalapit sa kanya kasi ay hindi naman ito umalis sa kinatatayuan. Mark! Malakas na tawag ni Chris sa isa. Tumakbo pa ito papalapit kay Mark. Nang makalapit naman ako ay sabay-sabay kaming naglakad. Tinignan ko si Mark na hindi pa rin ako kinikibo. Huy Mark, galit ka pa ba sa akin? Wika ko at nagpakyut pa ako sa kanya na parang nagmamakaawa. Natigilan naman ito at nag-iwas ng tingin. Pero ay nakita ko naman na ngumiti na ito. Madalas ay yun ang ginagawa ko kapag nagkakaroon kami ng tampuhan ni Mark. Very protective kasi ito kaya naiintindihan ko pag may mga pagkakataon na may nagagawa akong hindi ko pinag-iisipan ay lagi itong nandoon para saklolohan kami or pagalitan. Hindi naman nagtagal ang pagtatampo kunwari nito sa akin at naging okay naman kaming dalawa. Sa maghapong iyon ay patuloy pa rin si Chris sa pagtatanong kung ano ba ang nangyari sa amin ni Norman sa beach. Lagi ko lang namang sinasagot ito ng, wala, pero hindi pa rin ito kumbinsido. Ayaw ko namang sabihin pa dito ang mga nangyari talaga kasi ay baka mabigyan pa niya ng ibang interpretasyon yun. At isa pa, baka nga ay wala lang din yun kay Norman at ako lang ang nakakaramdam nun. Natigil lang ang pagtatanong niya sa akin ng si Mark na ang sumaway sa kanya. Dumaan pa ang mga araw. Wala namang nangyaring kakaiba o espesyal. Naging busy din ako dahil sa school projects. Naisisingit ko namang pumunta sa car shop para sa kotse ni Papa dahil na rin sa utos ni Papa. Wala na kasi itong time masyado kasi ay inihahabol nito ang pahinga. Nagkakausap kami ni Norman at mas naging close nga kami. Nasa sakyan ko na din ang mga biro nito at pati naman siya ay kabisado na niya ang ugali ko. Hindi ko nga namamalian ay weekends na naman. Kakatapos ko lang maligo ng araw na yon. Nag-exercise kasi ako ulit dahil wala naman akong kahit na anong gagawin. Bigla ay tumunog ang phone ko. Kinuha ko yun at nang tinignan ko ang screen ay unregistered number ang tumatawag. Sinagot ko naman yun kahit hindi ko kilala. Hello,
Sino po ito? Pagtatanong ko, sumagot naman ang kabilang linya at nagpakilalang si Norman. Kanino mo nakuha ang number ko? Wika ko pero malawak naman ang pagkakangiti ko. Sa papa mo, hindi ko kasi nasabi sa'yo kahapon na birthday ko ngayon. Wika niya, bigla ka kasing umalis kaya hindi ko na nasabi. Wika ulit niya, ngumiti ako dahil sa pag-iimbita niya sa akin. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko. Birthday mo pala, sana ay sinabi mo agad para makabili man lang ng kahit na ano pang regalo. Wika ko sa kanya. Hindi na kailangan ng regalo, Kenji. Ikaw lang ay sapat na para sa akin. Wika niya, bigla naman akong naubo sa sinabi nito. Ibig kong sabihin ay basta attend ka lang okay na. Bawi nito sa una niyang nasabi. Sige, saan ba banda yung handaan mo? Pag-iiba ko ng topic. Sabi ni Tito ay ihahatid ka na lang daw niya, wika nito. Kumunat naman ang noo ko sa huling sinabi niya. Ha, si Papa, alam ba niya na birthday mo? Tanong ko. Oo, ipinagpaalam muna kita sa kanya. Sabi ni Tito ay lalabas din naman daw siya ng maaga. Kaya ihahatid ka muna niya mamayang hapon. Sagot nito, tumango naman ako kahit hindi niya nakikita. Sige, kita-kits na lang mamayang hapon ha. Wika nito at pinutol na ang tawag. Bigla naman akong napangiti na naman. Pakiramdam ko ay meron kaming something ni Norman. Napaka-sweet nito sa akin at hindi naman ito nagre-react negatively sa mga titig ko sa kanya o sa mga sweet gestures ko sa kanya. Tumingin ako sa orasan at magla-lunchtime na pala iyon. Napaisip ako kung ano ang magandang regalo sa kanya. Bigla ay napatayo ako kasi ay naalala ko na meron nga pala akong nabili nung kailan na isang kwintas. Isa yung necklace na may pendant na araw. Nung binili ko yun ay siya ang naalala ko pero hindi ko yun intensyong iregalo sa kanya. Para sana talaga sa akin yun. Pero since siya ang may birthday, ito na lang ang gagawin kong panregalo. Hindi nagtagal ay inihatid nga ako ni Papa sa bahay nila Norman. Alam pala ni Papa kung saan ang bahay niya kasi ay nag-inuman na ang mga ito dito once. Pagkahatid nito sa akin ay nagmamadali naman na itong umalis dahil may pupuntahan itong meeting with his workmates. Nakita naman ako ni Norman at pinapasok. Asan si Tito? Umalis na ba? Tanong nito sa akin habang nakatingin sa likuran ko na parang hinahanap si Papa. Umalis na siya, nagmamadali nga malilate na ata sa meeting nila. Sagot ko naman. Nakapasok naman kami sa bahay nila at dumiretsyong labas din sa likod ng bahay ni Norman. Nakita ko na may 3 ng tao ang nandun. Mga kaibigan ko pala, si Roy, Melvin at Kim. Pagpapakilala nito sa mga kasama niya. Si Kenji nga pala mga pre. Wika niya sa 3 niyang kasama. Ngumiti naman ang mga ito at inaya ako sa tabi nila para makaupo. Umupo naman ako sa bakanteng upuan malapit sa tinawag nitong Melvin. Nagsimula na silang uminom pero beer lang naman ang mga iyon. Naiilang pa ako sa mga ito kasi nga ay hindi naman ako sanay na may ibang tao akong nakakasalamuha. Umupo naman si Norman sa bakanteng upuan sa tabi ko. Huwag kang mahihiya sa mga iyan. Makakapal ang mukha ng mga yan. Mas makapal pa nga sa akin. Wika nito at nagtawanan naman silang lahat. Nakingiti na lang ako. Kung nagugutom ka, may pagkain sa loob. Nagluto kami kanina ng kaldereta at macaroni salad. Wika naman nung Melvin. Tumango na lang ako at ngumiti. Sige lang, hindi naman ako nagugutom. Wika ko sa kanila. Naku pare, mukhang mahiyain itong bago nating tropa. Ang gwapo mo pa naman. Pag ako ang nagkaroon ng ganyang mukha, siguro ay 4 ang mapagsasabay-sabay kong babae. Sabi naman nung, isa na Kim ata ang pangalan. Hoy, mahiya ka naman. Huwag mong igaya yang sarili mo sa kanya na babero. Wika naman nung isa na Roy ang pangalan. Inilapit ni Melvin ang upuan niya sa akin kaya ngayon ay napapagitnaan na nila ako ni Norman. Pagpasensyahan mo na si Kim. Mabait yan, huwag kang mag-alala. Pabulong na wika niya. Ngumiti naman ako sa kanya at tumango. Napuno nga ng kwentuhan at asaran nilang 4 ang gabing iyon. Ako naman ay nahihiyaman nung umpisa ay nakapalagayan ko naman din sila ng loob pagkaraan ng ilang oras. Nakailang bote na nga sila at ako naman ay hindi pa nauubos tang binuksan nilang isang bote. Hindi naman kasi ako pala inom.
Masayang nag-uusap yung tatlo nang biglang tinapik ni Norman ang hita ko. Lumingon naman ako bigla rito. Salamat ha, pabulong na wika niya sa akin. Napakunot naman ako ng noo. Salamat para saan? Wika ko naman sa kanya. Kasi nagpunta ka, tapos ay pinapakisamahan mo pa tong tatlong bugok kong kaibigan. Wika niya. Wala iyon, okay naman sila ah. At saka ako dapat ang mag-thank you sa iyo kasi ay naalala mo akong imbitahin. Wika ko sa kanya at matamis na nakangiti. Sobrang lapit ko sa kanya tapos ay nagbubulungan pa kami na mas ilinalapit namin ang ulo ng isa't isa para magkarinigan. Sobrang nakakakilig yun sa pakiramdam. Biglang bumukas ang pintuan at ilinuwa nun ang isang magandang babae. Matangkad ito para sa height ng isang babae. Siguro ay nasa 5'6 or 5'8 ang height niya. Maputi at may bilugang mga mata. Tapos pa ay maganda ang bawat kurba ng katawan nito. Pati ang kurba na nasa harapan nito. Hey boys! Wika niya sa nakakaakit na tono. Agad naman silang natigil ang lahat. Bigla namang tumayo si Norman. Trisha, anong ginagawa mo dito? Tanong nito sa babaeng tinawag niya ng Trisha. Linapitan ito ni Norman at kinausap. Hindi ko naman marinig ang pinag-uusapan nila dahil medyo malayo ang mga ito sa amin tapos pa ay mukhang hininaan talaga nila ang boses nila. Humarap na lang ako kina Melvin. Pati ang mga ito ay natahimik nung dumating yung babae. Napansin naman ata ni Melvin na natahimik ako kaya mas lumapit ito sa akin. Ex-girlfriend ni Norman yan, si Trisha. Wika nito, napatingin naman ako sa kanya. Ewan ko ba sa dalawang yan? Bakit di pa magbalikan halata namang may gusto pa si Trisha kay Norman? Wika ulit nito. Ex-girlfriend niya. Kung ex na niya, bakit andito siya? Tanong ko sa kanya. Nakaramdam ako ng iritasyon. Pinipigilan ko lang ito dahil ayaw ko naman na mapansin nila ang reaksyon ko. Alam mo kahit wala na sila ay lagi pa rin silang nagkikita. Wika naman ni Roy. Malamang ay mag-asawa na naman sila sa isa't isa mamaya. Sana all si Norman. Wika pa nung isa. Ako naman na nakakarinig sa mga sinasabi nila ay parang may kung anong nabasag sa loob-loob ko. Yung mga iniisip ko na mga possibilities sa amin ni Norman ay sadyang napaka-imposible pala. Ngayon ko napagtanto na straight ito at sa babae lang nagkakaroon ng romantic feelings. Ganito, postahan tayo, makakailang rounds yang mga yan ngayon. Wika ni Kim tapos ay naglabas ng 500. Ako, sa tingin ko ay 2 lang. Dagdag pa nito, tumayo naman si Melvin at naglabas din ng 500. 3 sa akin. Malakas siyang si Norman ngayon kasi nakainom. Wika pa nito at natawa sa sariling sinabi. Huy, itigil nyo nga yan. Nasa shock sa inyo si Kenji. At saka, pwede ba, baka marinig kayo ni Norman magalit pa yan sa inyo. Wika naman ni Roy. Ako naman ay talagang nagugulat sa mga naririnig ko. Yung ideyang magkasama sila sa iisang kama tapos ay madalas pa pala silang magkita kahit mag-ex na sila, ang nakapagpalungkot sa akin. Para akong nasampal sa katotohanang ako lang ang naglalagay ng mali siya sa treatment sa akin ni Norman. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik si Norman sa kinauupuan niya at saka ay sumunod naman si Trisha. Umupo ito katabi ni Norman. Mas lalo akong nanlumo, nasasaktan sa mga naiisip ko na ang laki kong tanga na umasa na ang katulad ni Norman ay sa akin magkakagusto. Sa sandaling iyon ay gustong-gusto ko nang umuwi. Pero ay paano, medyo gabi na at mukhang wala nang pumapusada na mga tricycle ngayon. Sa kakapantasya ko nga kay Norman ay hindi ko na naisip kung paano ako makakauwi mamaya. Malungkot na lang akong natawa sa sarili ko. Kinuha ko ang bote ng beer na ngayon ay kalahati pa lang ang nainom ko at linaklak ko iyon hanggang maubos. Hoy Kenji, dahan-dahan lang, bakit mo linaklak? Sinubukan akong awatin ni Norman pero hindi ko iyon tinantanan hanggat hindi nauubos. Tumingin ako sa kanya tapos ay nakita ko na sobrang nag-aalala ang tingin nito sa akin. Tinitigan ko lang ito na walang ekspresyon at saka ay tumingin kay Melvin. Mabilis na tumama yung alak sa akin. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng pambihirang tapang tapos ay medyo nahihilo na ako.
Again, hindi ako uminom kaya yung tolerance ko sa alak ay mababaw lang. Ilinapit ko kay Melvin ang upuan ko at lumayo kay Norman. Wala namang kasalanan si Norman sa kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Kasalanan ko yun kasi ay hinayaan ko na ma-fall ako sa kanya. Sa dinami-dami naman ang pwede kung magustuhan ay isang straight pa. Alam ko naman iyon nung una pero na-misinterpret ko ang mga gestures nito at umasa. Melvin, ipagbukas mo naman ako ng isa pa. Please, wika ko sa kanya. Ayan pre, dapat uminom ka ng marami. Ipakita mo kung sino ka pre. Wika naman ni Kim na siyang nagbukas ng isa pang bote para sa akin. Pare huwag masyado, hindi yan marunong uminom. Pagsasaway ni Norman kay Kim. Saan mo naman nakuha na hindi ako marunong uminom? Huwag kang assuming pare. Wika ko kay Norman na may emphasis ang pare na word. Tinignan naman niya ako ng may pag-aalala pero inisip ko sa mga sandaling iyon ay bakit ito mag-aalala sa akin. For sure ay ako lang ulit ang nagbibigay ng meaning sa mga titig niyang iyon. Magsama kayo ng Trisha mo. Wika ko sa isip ko. Oh, you have a wild friend there. Wika naman ni Trisha. Linaklak ko ulit ang bote na yon at tinignan ko si Trisha. Naiinis ako sa mukha nito. Akala mo kung sinong maganda. May pa-English pa. Yes, you, calling me wild. Then yes, I want to get wild tonight. Wika ko at lumaklak na naman ng alak. At tinignan ko si Trisha ng mga tingin na nagsasabing, ano? Akala mo ikaw lang ang marunong mag-English. Kaya ko din no. Sabay naman na nagsigawan si Melvin at Kim na kinakantsawan pa ako ng bottoms up. Bottoms up, bottoms up. Sigaw ng mga ito habang patuloy ako sa pag-ubos sa karga ng bote na iyon. Nung maubos ko nga iyon ay tinignan ko na naman si Kim. Isa pa pre, sigaw ko naman sa kanya. Nakaramdam ako na may humawak sa kamay ko tapos ay inagaw ang empty bottle na hawak ko. Tapos at marahan akong hinawakan sa braso. Kenji, please, tama na. Hindi mo na kaya. Wika ni Norman. Napatingin naman ako dito, nakatitig ito sa mata ko na sobrang nag-aalala ang itsura. Magsasalita sana ako nang biglang umikot ang pakiramdam ko tapos ay biglang umikot ang sikmura ko. Nakaramdam ako na may gustong lumabas from my inside. Bigla akong napatakbo sa may gilid. Napasalampak ako sa sahig at biglang sumuka. Pakiramdam ko ay pati mga lamang loob ko ay masusuka ko na sa mga panahong iyon. Pagkaraan ay nakaramdam ako ng mga tapik sa likuran ko. Hinayaan ko naman yun kasi ay pakiramdam ko ay nakatulong iyon sa nararamdaman ko. Nakatungo lang ako sa may sahig ng ilang minuto siguro. Pagkatapos ay parang bumalik ako sa normal. Nawala ang confidence at tapang na naramdaman ko kanina. Kasabay nitong nawala din. Kaunti yung hilo ko, normal na ako ulit kako sa isip ko pero may kaunting hilo pa rin akong nararamdaman. Naalala ko ang mga pinaggagawa ko, pinunasan ko ng mga palad ko ang lobby ko at tumayo sa pagkakasalampak ko sa sahig. Pagtingin ko sa mga ito ay nakatingin ito lahat sa akin. Napatingin din ako kay Trisha na ngayon ay nakangisi sa akin. Tumingin din ako sa taong nasa tabi ko, yung tumapik-tapik kanina sa likuran ko tapos ay tinulungan akong makatayo. Si Norman pala yun, nakaramdam ako ng hiya sa kanila, at hiya para sa sarili ko. Sorry, makikiba nyo lang ako, mahinang sabi ko tapos ay tumuloy na ako sa banyo nila naghilamos ako ng mukha. Mas nawala ang tama ng alak sa akin nung makapaghilamos ako, nang tinitigan ko ang sarili ko sa salamin, ay at saka ko na-realize ang eskandalo na ginawa ko ngayon gabi. Nagdadasal ako na sana ay lamunin na lang ako ng lupa.